ano diyan ng pagtitipon, prayer vigil para sa anibersaryo ng isang taon. Anibersaryo nga eh. Para sa anibersaryo ng pagkakapiit, pagkakakidnap at pagtatraidor ng mga Marcos at mga taga-gobyerno ni Rimulya, ni Torre, dalawang Rimulyang mga Judas. Yan si Marbil, yang kung sino-sino pa. No, yung mga nagtulong-tulong para ipagkanuno ang sarili nilang kababayan, more so pinakamagaling na presidente ng Pilipinas sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga sindikato ng mga kidnapper sa Pilipinas nagpadala kay Pangulong Duterte diyan sa The Hague. Ngayon po, 1 taon na po yung kanilang kademonyuhan. 1 taon na po yung kanilang kahayupan. 1 taon na rin po yung kanilang katraidoran sa bayang Pilipinas. Oo, anong ha? Nagtraidor sila sa bayang Pilipinas. Mantakin mo. Sabi ko nga sa inyo, kung si Pangulong Duterte, gumamit sila ng pera ng bayang Pilipinas. Gumamit po sila ng eroplano, piloto. Nagawa po nila ng isang kababayan nila, isang magaling na dating presidente dahil lang kritikal sa kanila, na ipadala nila sa ibang bansa para makakulong. O dahil syempre alam naman nila na dito sa Pilipinas hindi na tinatangkilik yung mga kabalbalan nila. O hindi na tinatangkilik dito sa Pilipinas yung kanilang istorya, yung storytelling nila patungkol sa mga di umanong krimen nung panahon ni Pangulo. Pinadala nila doon. 1 taon na po yun. 1 taon na po ang mga kidnapper. 1 taon na po yung mga traidor sa bayang Pilipinas. At malapit na rin po natin silang singilin. Kaya tiis lang mga kababayan, tiis lang. So may magaganap po dito naman sa Davao, may magaganap na prayer rally, hindi na prayer rally, misa para dyan sa 1 taon ng pagkakakidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kung makakarating kay Pangulong Duterte ang inyong mga mensahe, mag-comment po kayo dyan. I-comment po ninyo lahat ng inyong mga mensahe para kay Pangulong Duterte dahil sigurado makakarating yan. O makakarating ang lahat ng inyong mga mensahe. Hindi man tayo lahat makapagpadala ng bulaklak doon, ng mga greeting cards or makabisita sa kanya personal. Sigurado na makakarating kay dating Pangulo ang lahat ng inyong mga mensahe. Basta i-comment ninyo dyan, pasabugin ninyo ang comment section nitong vlog na ito. Dahil sigurado nanonood din dito yung mga sindikato sa Pilipinas. Nanonood din dito kahit nasa Amerika yung mga yan, nanonood yung mga sindikato na yan. O pakita ninyo na mga totoong tao kayo at nagmamahal kayo kay Pangulong Duterte. At malamang sa malamang baka mabasa rin ng ICC yan o makita ng mga taga-ICC na naku, ay talaga palang mahal na mahal ng mga Pilipino si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Baka sakalim ma-pressure sila. Mailagay nyo dyan, Pangulong Duterte, hindi ka nag-iisa sa laban. Pangulong Duterte, hindi ka namin iiwan kahit na gaano kakatagal na nandiyan dyan, kasama mo kami. Araw-araw kasama ka namin sa aming panalangin. Hindi man kami makapagpadala ng bulaklak dyan para ibigyang pugay ang lahat ng nagawa mo sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pagla-like, pag-share, pagko-comment dito sa vlog na ito ay may pakita namin ang suporta namin sa iyo. O, di ba? So bukas dyan yan sa yung dito sa may Davao City Yan. Dito sa may San Pedro Cathedral, Davao City, alas 12 ng tanghali hanggang alauna, March 11, 2028, marking the first year anniversary ng pagtatraidor sa bayang Pilipinas ng lahat ng mga taga-gobyerno gumamit ng pondo ng Pilipinas para pag-itraidorin ang kanilang nag-iisang pinakamamahal nating presidenteng pinakamagaling sa Pilipinas. At magbe-birthday si Pangulo sa I think March 28. Ayan. March 28 magbe-birthday si Pangulo So and we also hope na si Pangulong Duterte mas humaba pa ang kanyang buhay. Sana ay kahit gaano, sige okay lang sa akin basta kahit gaano katagal siyang nandiyan sa ICC detention facility na yan. Basta mabuhay si Pangulo ng at least mga 120 years. O kailangan mabuhay siya ng mga ganung kahaba kasi the more na itong mga huda sa Pilipinas ipinapanalangin na maghirap si Pangulong Duterte diyan. Kaya naman siya pinadala diyan para maghirap Oo, pero sa kabilang banda nakikita naman nila, sama-sama ng loob nila pag nakikita nila na sa kabila ng laki ng ginagastos nila para masira ang Duterte pamilya, ang pangalan ng mga Duterte, patuloy pa rin silang minamahal ng masang Pilipino. So, masakit sa kalooban na yun. Kaya sana si Pangulong Duterte, dahil sa bawat araw na humihinga si Pangulong Duterte, nasasaktan ng mga hayop na yan, mga satanas sa Pilipinas. So, kailangan si Pangulong Duterte tumagal. Bigyan mo lang sa amin kahit mga 110 years. Dyan lang siya. Walang problema yun.
Basta importante tumagal ang buhay niya, mauna sa kanya yung mga kupal. Mauna sa kanya yung may mga colon cancer na. Mauna sa kanya yung mga yung mga matatandang mga bumabati ko sa kanya ngayon. Mauna sa kanyang mga wala para magsiksika na sila doon sa impyerno. Oh, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at